the darkness of night, when fear tries to take my light, I hear your voice so clear, telling me there's no need to fear. When the world feels cold and grey, and hope seems so far away, I'll hold on to the words you say. You're my guide, my truth, my way. You are with me, I'm not alone. In your strength I found my home. You lift me up with your righteous hand. Sa'yo amang banal, awit nami papuri.
Gamo-gamo lumilipad pag sumapit na ang dilim. Naghahanap ng liwanag upang doon ay mag-alim. Kapag kanyang nasumpungan, kagalak ay walang maliw. Hindi na niya lilisanin kahit buhay ay makitim. Gamo-gamo may damdamin, ang liwanag ay marating. Malaunding binagabag ng salimuot
makapiling. Tayong mga lingkod ng Diyos na tinawag sa IDB, papayag bang padaig sa prinsipyo ng gamo-gamo sa liwanag ng katwiran? Nasa atin ang totoo, kamataya'y di rin hadlang sa ligayang naririto. Gamo-gamo, may damdamin ang liwanag ay marating, malaunding binagabag ng salimuot na panimdim. Mga dati kaulayaw na ang buhay ay sa dilim, isinumpa sa sarili, di na gusto makapiling. Isinumpa sa sarili, di na gusto makapiling. Anak, salamat po Panginoon sa mabubuting kalagayan ng aming mga kalusugan at lalong-lalo na ang mga masisiglang
antas ng aming mga pag-iisip na siyang tunay na napakahalagang bahagi ng aming mga pagdadala ng buhay, sapagkat sa pamamagitan ng aming malilinis na diwa, masisiglang mga panukala at mga layunin na nagmumula sa aming mga isipan ay naipananagumpay namin sa bawat araw ang lahat ng mga gawain na amin pong pinangangasiwaan sa aming mga material na buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin kayang gawin, na Ikaw ang siyang gumaganap. Ang paglalayo mo sa amin sa iba't ibang uri na mga kapahamakan, mga kapanganiban na nakapaligid lamang sa aming mga hiram na buhay. Sa maraming mga pagkakataon ay inilalayo mo kami sa mga mabibigat na kalagayan ng mga karamdaman. Ang mga kadahilan ng iyan, Panginoon, ang siyang tunay na nagbubunsod sa amin upang sa bawat pagsisimula ng mga linggo, kaming lahat ay natitipon. Pinahahalagahan namin, Panginoon, ang araw na ito sapagkat ito ang takdang araw na iyong binanggit sa banal na kasulatan bilang araw ng pakikipagkatipon na hindi namin dapat kalimutan. Sapagkat tunay mong hinahanap, Panginoon, ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa bawat pagsisimula ng mga panahon. Sapagkat sa ganitong pagkakataon ay iyo pong nakikilala, iyong nakikita, kung sino-sino lamang ang mga taong patuloy na nagpapahalaga sa iyong pagtawag. Karamihan sa mga taong nabubuhay sa sandaigdigan ay nagiging abala sa napakaraming mga mabubuting mga bagay sa sandaigdigan. Ngunit para po sa amin na iyong mga itinuturing na mga anak sa loob ng iyong bahay ay lalong tunay na pinakamahalaga ang araw na ito sapagkat hindi kami makapagsisimula ng aming mga gawain hanggat hindi kami dumadalo sa mga pagkakataong ito bilang hudyat ng aming pagpapaalam sa iyo, paghingi ng mga araw, paghingi ng mga panahon ng aming mga kaligtasan, paghingi ng lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na siyang kumakatawan sa lahat ng mga biyaya na aming pong tinatamasa sa araw-araw. Sa pagkakataong ito, Panginoon, naririto at humaharap kami sa iyo, nakikilala mo kaming lahat. Hindi lamang po, Panginoon, sa dakong ito ng lokal na aming kinaroroonan, kundi maging ang aming iba pang mga kapatid na sa mga pagkakataong ito ay kapiling namin sa aming pong gawain, lalong-lalo na ang mga kapatid namin sa iba't ibang mga bansa na sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan, sila'y nakakapiling namin ngayon, Panginoon. Gayon din ang iba naming mga kapatid sa ibang mga lokal, sa ibang mga sambahayan na nagtataglay ng iisang antas ng katuwaan at ng aming pag-iisip na sa pagkakataong ito ay maipakita namin sa iyo, Panginoon, ang tunay naming lubos na pasasalamat. Nalalaman namin, Panginoon, na kaming lahat ay nagtataglay ng napakaraming mga pagkakautang sa iyo. Hindi namin kayang bayaran ito sa pamamagitan ng bagay na aming tinataglay o tinatangkilik sapagkat hindi mo kinakailangan ng mga gayong bagay. Nalalaman namin na ikaw ang Diyos na buhay na siyang lumikha ng lahat ng mga nasa langit man o mga bagay na narito sa lupa. Ikaw ang nagmamay-ari ng aming mga buhay. Kaya't wala kaming maipagkakaloob sa iyo na hindi rin naman sa iyo nanggaling. Subalit, ang ganitong pagkakataon na lagi mong hinahanap na nagtitipon ng iyong mga tapat na mga alipin, ito lamang ang kaya naming ipakita sa iyo, Panginoon. Hanggat kami nabubuhay, kami po ay hindi manglulupaypay, hindi kami lilimot sa aming sinumpaang tungkulin na sa tuwing nagtatakda ka, Panginoon, ng mahalagang panahon ng pagtitipon, kaming lahat ay nagiging kaaliwan namin ang magsigayak, ihanda ang aming mga sarili, dalhin namin ang aming mga sarili sa gawain
upang ang aming mga sarili ang siyang maging haing buhay na kaaya-aya na ngayon ay aming pong inihaharap sa iyo, Panginoon, upang maging bahagi kami ng isang mahalagang gampanin ang aming pananambahan na siya naming paraan ng pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito ay ganap naming inihaharap sa iyo ang aming mga sarili. Narito at binubuksan namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagkataong loob. Inihahayag namin sa iyo ang mga pangyayaring natala sa aming mga kaluluwa na mahalagang bahagi rin ng aming mga katauhan. Sa loob ng isang linggong panahon, Panginoon, kami ay nakipamuhay dito sa magulo at maligalig na sanlibutan na aming pong kinaroroonan, na pagdakay sa mga araw ay nagiging bahagi rin kami ng mga pagkakamali at mga pagkukulang, bunga ng aming mga kabiglaanan o hindi namin pagkaalam. Subalit gayong paman, naririto at pinagmamalaki namin sa iyo, Panginoon, ang mga mabubuting bahagi ng aming mga kasaysayan na natala sa aklat ng aming mga buhay. Buong pagmamalaki namin, ipinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang aming mga tinitipon na mga mabubuting gawa na bunga ng aming paggalang, pagsunod sa iyong mga kautusan. Subalit gayong paman, buong pagtatapat kami, Panginoon, na umaamin sa iyo, hindi kami tunay na naging napakabanal at napakamatuwid sa lahat ng mga araw. Kaya't ito ang lubos naming mas idinadalangin sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapatawad sa lahat ng aming mga kamalian, ang mga bahagi ng aming mga buhay na kung saan ay nagiging sangkot pa rin kami sa mga pagkukulang at mga pagkakasala. Ipatawad mo po sana sa aming lahat, Panginoon, ang lahat ng aming mga kahinaan. Pawiin mo po ang lahat ng mga bahid dungis ng kapintasan na nahahalo sa aming mga pagdadala ng buhay upang ang iyong mga pagpapatawad, Panginoon, ang paglingap ng iyong pag-ibig sa lahat ng aming mga karupukan, ang siyang magiging tunay na kayamanang biyaya na aming pong tatanggapin habang kami nabubuhay. Gagamitin namin sa lalo pa naming pagsisikap sa araw-araw na kami ay maging matuwid. Bagaman may bahagi kaming marupok sa aming mga buhay, ay turuan mo po kaming palagi na laging magpakababa, matutunan namin ang lahat ng aming mga pagkakamali, at sa tuwing araw ng aming pagtitipon, ito'y maging sapat na dahilan, pagkakataon, upang kaming lahat ay mulit-muling mahuhugasan sa lahat ng aming mga pagkakamali. Ito ang tanging kadahilanan kung bakit kami palagi ang nagpapahalaga sa araw ng aming mga pananambahan o pakikipagkatipon, upang ang aming kaluluwa at pagkataong marupok ay lagi mong mahalin, Panginoon, lagi mong patatawarin, maging bahagi kami ng isang sambahayan na hindi naglililo, hindi nanglulupaypay, sa kabila ng mga pagkakataong aming mga nararanasan, ang mga kahirapan, ang mga pagkakaroon ng mga paminsan ng mga suliranin, gayon din ang pagdalaw ng mga karamdaman na hindi namin maiiwasan, na iyon namang tinutugunan ng iyong mga himala at banal na kapangyarihan upang pagalingin at gamutin ang lahat ng mga panghihina, panglulupaypay ng mga pangangatawan na tinataglay, sanhi ng mga paglipas ng mga panahon, katandaan, mga panghihina ng mga sariwang katawan, at lahat ng ito, Panginoon, ay mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. At sa pagkakataong ito naman ay mulit-muli naming pinasasalamatan sa iyo, Panginoon, at amin ding patuloy na hihilingin pa sa mga panahon ng aming mga araw sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagpapala ng Diyos ang patuloy na sumaating lahat, mga kapatid, mula po dito sa ating lokal, sa Bulacan, Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Kapiling po natin ang ating mga kapatid na ngayon ay naka-online viewing din, ang mga kapatid natin sa Santa Maria, Bulacan. Binabati po natin.
at ang mga kapatid sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Gayon din ang mga kapatid natin ngayon na nakapanood din sa lokal ng Parañaque City. And I can see some visitor over here. Meron tayong mga bisita yata dito. Hello po sa inyo. Saan po kayong lokal? Sa Medina. Okay. Bumabati din po tayo sa mga kapatid natin sa ibang mga lokal na ngayon ay nakahanda ring magsagawa ng kanilang pananambahan. At ang mga kapatid natin sa Tarlac City. Sa lahat po sa inyo, hello po at magandang umaga. Nais kong banggitin ang mga kapatid nating naglakip ng pasalamat, nagpadala sa atin ng message mula sa lokal ng Santa Teresita, Sister Manilyn Manggubat. Pasasalamat sa mga pagpapala at paggabay sa paghahanap buhay, gayon din sa araw-araw na lakad ng buhay. Ayan, Sister Manilyn Manggubat. Mula po naman sa lokal ng Talanay, handog pasasalamat dahilan sa pagsapit ng kaarawan noong August 1 at sa mga patuloy na biyayang natatanggap at sa magandang kalusugan. Ang nagpapasalamat, Sister Julian Karandang. Mula po naman dito sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, pasasalamat sa Diyos dahil sa matagumpay na pagtatapos sa kursong pinag-aralan at sa patuloy na paggabay, pagliligtas at mga pagpapala. Nagpasalamat Sister Isabella Malilin, Sister Patricia May Santiago. Naka-online ngayon Sister Patricia dahil mayroon pong trangkaso yung anak, hindi maiwanan. Anyway, ang lahat ng yan ay mga pagdakila at pasasalamat sa Diyos. Kaugnay pa rin ang pakikipasalamat na rin natin. Sa tuwing nagpapasalamat yung isa, lahat tayo ay nakikiisa sa kanilang mga pagluwalhati sa Diyos. Dahil lahat ng yan ay mga biyayang bigay ng Diyos. Ngayon po naman ay bibigyan natin ng pagkakataong pag-aralan ang paksa na ito po ay binalangkas ng ating yumaong kapatid, Elder Brother Danilo M. Santiago. Noong panahong, noong taong 2007 pa po ito. So nirevise ko lang po, ni-review para yung ating mga basic na mga doktrina anong unang panahon pa ay hindi po natatabunan, kundi binabalik-balik natin. May mga pagkakataong lumilikha po kami ng bagong balangkas. Hindi naman po ibig sabihin bago, kundi luma na rin po yung mga nakasulat sa Biblia. Lahat ng ating pinag-aaralan ay hinahango natin sa Biblia at sa sobrang dami ng dapat pag-aralan, hindi po matapos-tapos. Mas mahaba pa sa magiging buhay natin, ang buhay ng Biblia, hindi pa yata natin kayang pag-aralan lahat sa sobrang dami. Yung pong aking anak, nag-aaral ng law, pag nagbasa siya ng Book of Law, yung ganong kakapal, 1 linggo lang nilang binabasa. Isang sako na yata yung nababasa ni Brad Brian. Sabi ko sa kanya, yung bang Bible na-experience mo nang mabasa lahat? Hindi pa raw. Talagang ang Biblia may something na very, ibig sabihin, kakaiba Kakaiba siya. Pag binabasa mo, pag nakakalimang page ka na, aantukin ka na. Yun ang dahilan. Kaya maraming tao, hindi nagtsatsaga na alamin ang lahat ng mga bagay na totoo. In relation with our topic, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa katotohanan. Sa buhay po natin, in our everyday kind of living, lagi tayo dun sa totoo. Ayaw natin ng fake, di ba? Uso na ngayon yung mga scam, kaya nauso yung word na legit ba yan? Okay ba yan? Baka mamaya ay mga pandoloko sapagkat sawa na tayo sa mga bagay na hindi totoo. Mga fake monetary bills, mga fake na 1,000. Wala na ngayong fake na 50, fake na 20, fake na 100, puro 1,000 na ang fake. Kasi magastos din pala ang paggawa ng peking na pera. So, ibig sabihin, mag-e-effort ka lang, gawin mo ng 1,000. Because of those reasons, tayo po ay lagi nating hinahanap ngayon kung ano yung legit, kung ano yung authorized, kung ano yung totoo. Sapagkat sa ilang beses na tayong ika nga ay naging biktima ng mga pandoloko ng lipunan.
Ngunit sa kabila ng mga ganong bagay, nananatili pa rin ang tao pagdating sa religion, willing tayong maligaw. Talagang yung sarili natin ay willing tayo, payag na payag tayo na maging makomit yung ating sarili sa isang paraan ng paglilingkod sa Diyos kahit na hindi natin lubos na inaalam kung tama ba o hindi. Sa ganitong pangyayari, medyo masakit pag-aralan yung mga ganitong bagay pero hindi natin dapat takasan sapagkat napakahalaga ng relihiyon sa buhay ng tao at sapagkat ito'y mahalaga na malaman kung ano yung hindi totoo at kung ano yung bagay na totoo. Kaya ang pamagat po ng ating paksa na galing din sa Biblia, ang ginawa pong pamagat ni Brother Danilo Santiago, gaya ng ating mababasa, ang katotohanan ng Diyos na nakapagliligtas at kung bakit nahihiwalay ang tao rito. Yan ang ating alamin. Meron palang katotohanan ng Diyos. Madalas yan, naririnig natin nung tayo bata pa, yung salitang katotohanan sa religion. Ako, ang katotohanan, ako, ang daan ng katotohanan, naririnig natin yan. Pero hindi naman natin masyadong iniintindi. Because we always have the habit and the conclusion and the mindset na lahat ng religion ay tama. If you are a Muslim, kung Muslim ka, siyempre ang pakiramdam mo, tama kami. Kung ikaw ay nasa religion ng Buddhism, siyempre, ang pakiramdam mo, tama kayo. The same thing is, nandun ka sa Iglesia ni Cristo, tama kayo. Nandun ka sa Jehovah's Witnesses, ang feeling mo, kayo yung tama. The same as, yung feeling natin din. Di ba ganun? Lahat ng religion, Roman Catholic, they always depend na kami ang tama. Kami ang totoo. Yan ang feeling. Hindi mo sabihin, swerte nyo, tama kayo, kami mali. Hindi nangyayari yan. Ngayon, pag-aaralan natin, bakit ba nag-e-exist sa mundo na hindi lahat ay tama? Mayroong katotohanan na dapat nating makilala. Ngayon, ang tanong, bakit ba nagkakahiwa-hiwalay tayo? Bakit nangyayari na sa Pilipinas lang, sinerge po namin, yun na lang religion na ang pamagat ay Iglesia ng Diyos. Hindi lang tayo, marami yan, napakarami. You can even search it by your own. Search nyo sa ChatGPT, sa Messenger. Ilan ang mga iglesia ng Diyos? Tinry namin higit 1,000. Yung palang iglesia ng Diyos. Paano pa yung iba? Pakaraming pangalan ng religion. Ang tanong, bakit tayo nagkakahiwa-hiwalay? Bakit nahihiwalay ang tao sa iisang katotohanan? Di ba sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Alam mong sabihin niya, 1 million na iglesia ko. Di ba, pag sinabi niyang itatayo ang aking iglesia, it only means isa lang yung iglesia na kanyang itatayo. But it so happened, nowadays, millions of religion ang natayo. Ano kaya ang dahilan? Nandito po ang isang dahilan na ating basahin, Kawikaan 16:2. Ating pansinin, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. What do you mean by that? Ano ibig sabihin ng lakad ng tao? Lahat ng iniisip mo, plano mo sa buhay, ang iyong mga perception, ang iyong way of thinking, ang iyong mga prinsipyo, natural, na malinis yan, tama yan, only according to yourself only. Sa sarili mo lang inilalaban mo na tama ka, pero ikaw lang naman ang nakakaalam na tama ka. Sa mata ng ibang tao, mali yan. Ayaw mo lang umamin na mali ka. Ganyan ang ugali ng tao. Lahat tayo mayabang. We have this kind of thinking na pag sinabi ko, yan ang tama. Marami pong ganon. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Diyos ang sumasala. Pagdating sa langit, alam ng Diyos kung sino lang yung tama. Pero pagdating sa lupa, lahat ay mababait. During Sunday, every family, lumalabas sila. Ang kanilang intensyon, sumamba sa Diyos. Napakaraming nananalangin ngayong araw na ito, mga kapatid, buong mundo. Dahil yung Sunday ay panahon ng pamilya at ng Diyos.
Maraming nagdadasal, merong iba nagdadasal sa iba, part ng learning, part ng ating lesson. Totoo naman, may nagdadasal sa mga Diyos-Diyusan. Although, they wouldn't accept, hindi sila aamin na yung dinadasalan ay isang bagay na hindi naman din nagsasalita. Wala tayong magagawa, nangyari na yan, hindi na yan natin mapipigil. Para yung pagputok ng bulkan na hindi mo na mapipigil, nandyan na yan. Let us accept, pag-aralan natin. Bakit nga ganon? Because of the reason, ang bawat tao may kanyang alam. Pag hindi mo ibinatay sa Bible yung gagawin mo, napakalaki ng chance na magkakamali ka, maliligaw ka, sapagkat hindi mo sinusundan yung katotohanan ng Diyos. Pangalawa, ang dahilan, Mateo 22:29, tunghayan natin. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Napakahalagang component ng religion, yung nakabase ka sa Bible. Although nung time nila Jesus Christ, as well as yung kasama niyang 12 apostol, wala pang Bible noon, wala pa to. Because the content of this Bible, yung historia nila nung sila'y nangangaral. After nilang mag-exist, merong nagsulat, yung mga apostol nagsulat ng paunti-unti, and then patay na silang lahat nung kinumpile yung historia. And here goes our Bible. Panahon ni Moises, wala pang Bible, sapagkat nung pa lang niya yung sinusulat. Di po ba ganun yun? Ngayon na lang, ginawa yung Bible para sa atin dito sa huling panahon. Pero ang ginagamit ni Jesus Christ noon na Bible ay ang mga sulat ng mga propeta, Propeta Isaias, Propeta Ezekiel, Propeta Ezra, ang mga kawikaan ni Haring David. Yun po yung ginagamit niya, yung mga Proverbs. Although sa panahon ngayon, ginagamit pa rin ng ibang mga religion, Baptist Church, lagi ko po sinasabi, yung mga batas nung una, pilit pa rin inaangkop ngayon na hindi na tama. Para lang mailusot yung tinatawag na paghingi ng ika-10 o ika-10 bahagi, 10% sa lahat ng monthly earning ng mga tao. Kaya nila isinusupply pa rin yung ganong mga old teaching. Pero going back to topic, mga kapatid, sabi dito, mismong si Kristo ay kinagalitan niya yung mga naglilingkod ng panahon niya. Ang inabutan kasi ni Kristo ay iglesia din ng Diyos na pinangangasiwaan ni Moises. Hindi po yan na-abolish. Even up to now sa Israel, yung pa rin ang tinutupad nila yung religion ng Judaism, galing po sa anak ni Jacob yun, si Judah. Tinuloy nila yon. Bagamat pagdating ni Jesus Christ, nag-introduce siya ng bagong religion, yung mga old culture, tradition, na dala nung kay Moises, hindi na naman totally na-abolish. Kaya naging dalawa yung iglesia. Iglesia ng Diyos kay Moises, and iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. That is why ganyan yung pangalan natin, merong kay. Di ba kayo nagtataka? Ba't may kay pa? Kasi nung panahon na yon, nahahati ang idea ng tao. Saan tayo sasamba? Sa iglesia ni Moises? Hindi, doon tayo sa iglesia, newly introduced, headed by Jesus Christ. Kaya ang tawag, iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Yung pong tandaan natin. Sabi ni Jesus, nagkakamali kayo, kinagagalitan niya yung mga dinatnan niyang religion na tinuturuan ni Moises. Sabi, nagkakamali kayo sa hindi niyo pagkaalam ng kasulatan. So, mahalaga yung sulat. Nangyayari po ngayon yan. There are those religion na hindi na sila nagbe-base sa Bible. Huwag na mong pong masasaktan, mga naka-public po tayo ngayon. Pagka-public, marami pa nanonood sa akin. Pag tinitingnan ko sa hapon, umaabot ng 2K. Pati mga kaibigan ko, nanonood na. Mga kasamahan ko. Mayroong mga nagpipreach na 3 sitas lang, babasahin, at yan ang magandang balita, homily. And then mag-iisip sila ng mga mababait na mga pagtuturo. Magmahalang kayo sa inyong pamilya. Igalang ninyo ang inyong nanay at tatay. Which is tama naman, wala namang mali doon. Di ba? Kaso kaya lang sumasablay minsan nakapagdadagdag na hindi naman kailangan na. Pag napakinggan niyo si Pastor Ed Lapis sa Facebook, magaling yung mga turo niya. Pero lahat ng turo niya based sa naimbento lang niya.
bata ka pa yung savings mo, mag-abroad ka, kasi baka minsan, baka bigla ka magkasakit, hindi mga ganong bagay. Payo, parang payong kuya, payong tatay. Meron pa ako nabasa, this is very common. Maging masaya ka kung ano yung meron ka. That is the quote. Maging masaya ka kung ano yung meron ka. Tama naman sa isang banda, di ba? Pero pag pinakinggan mo yung teaching na yun, may sablay eh. Paano maging masaya ka kung ano yung meron ka? Paano kung may buni ka sa mukha? Di ba? Mamahalin mo ba yun? Siyempre hindi. May mga bagay na tinataglay ang tao na hindi mo kayang maging masaya sapagkat nagkaroon ka. Paano kung may cancer ka, 3 araw na lang buhay mo? Magiging masaya ka doon? Pwede ba hindi na masaya, malungkot na lang? So, sometimes, hindi lahat ng quotations ng tao, and there are so many of them. Kaya nga tayo may tinatawag na philosopher, di ba? Maraming philosophy sa mundo. Si Confucius. Maraming mga tinuturo yan. Sino pa? Napakaraming philosopher na iginagalang, nirerespeto sapagkat sila yung nag-aral. Ngayon naman yung magbablog lang, matawag lang na social influencer, kahit sa kilikili na lang nanggaling yung kanilang quotation, talagang pinopost pa. Just to be called a social influencer. Influencer. Mga tanga ba kami at kailangan yung influensahan? We have our own principle coming from the Bible. We do not need those social influencer para tumino ang buhay mo. And also as well as those, yung mga nagpapatawag ng, coach, financial coach, as if na parang pag wala sila, mabobobo na tayong lahat sa pag-hawak ng salapi. Coach. Pero magbabayad ka sa kanila. Yung strategy sa mga networking. Ganon yan eh. Kaya nagkakamali-mali ang tao dahil sa sariling pananaw na akala nila tama sila. Ngayon, going back, para pala hindi ka maligaw, at nag-e-echo, naka-base lang dapat ang doctrines sa kasulatan para hindi ka maligaw. Kaya ganito tayo kasimple. We do not have the images, yung mga, sabi nila, ito, pag-alala lang kay San Pedro, that is why we have a statue of St. Peter, bla bla bla, punong-puno ang simbahan. Sabi sa Biblia, huwag kayong gagawa ng anumang bagay na inanyuan at inyong igagalang, dadasalan, sasambahin. So, bawal. Sabihin, picture ng aking ama nandun, yan po, napalagay lang dyan, hindi na natanggal. Pero, it doesn't mean na ating pong sinasamba. Hindi po yan poon. Minsan kasi nakikita sa live, bawal ay ka ang poon, andun na yung picture ng ama. Yan po ay just to remind us na meron kaming tatay na minsan nabuhay, pero it has no any relation sa ating pong present situation. Hindi po siya poon. Takot po kasi yung mga aso pag mamapasok dito eh. Pag nakita siya, lumalabas eh. Kaya gano'n na. Nasali lang po ano. Ngayon, pangatlo, unang Juan 5:9. Basahin naman natin ito. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito papatotoo tungkol sa kanyang anak. May dalawang subject dito, dalawang content. Isang patotoo ng tao, lahat ng karunungan ng tao, versus karunungan ng Diyos. Dalawa ang sinusunod ng tao pag nagdadala ng relihiyon. Mas marami ang naliligaw dun sa patotoo ng tao. Bigyan ko ng sample. Bibigyan ko kayo ng sample. Sabi ng mga born again, we do not need a religion. All you need is to consider Jesus Christ as your personal Savior. Sabi ng mga Baptist, born again, hindi namin kailangan ng relihiyon. Ang kailangan ay ituring mo si Jesucristo ay personal na tagapagligtas. Where in the Bible can you read the word personal Savior? Kahit simulan mo po sa very first page ng Bible up to the very end, wala kang makikitang personal Savior. Anong mali doon? Mga kapatid, we all have our personal toothbrush, di ba?
When we say personal toothbrush, sarili mo yun. You wouldn't allow any other person to use your personal toothbrush. And pag sinabi mong si Kristo ay personal kong Savior, sa'yo lang yun, solo mo. Eh di ba sabi sa Biblia, si Kristo ay tagapagligtas ng katawan ng iglesia. And therefore, wag mo solohin. Personal Savior, personal Savior, personal Savior. Ano yung sinolo niyong lahat? Why not consider Jesus Christ as the Savior of the whole congregation, the whole church, lahat ng taong sumisimba? Di ba mga kapatid? Simpleng-simpleng bagay, the flesh. Pero a lot of people are allowing that kind of principle. Mali na, tinatanggap mo pa. Isa pa, yung pangalang Baptist Church. Sino ba si Baptist? Saan mababasa sa Bible yon? Si Juan Bautista, hindi niya yun apelyido. Ito ay katawagan. Kasi nung unang panahon, hindi uso ang apelyido. Pag sinabi nun, si Jose na anak ni Bersabe, si Ivan na anak ni Genggeng, na ganon. Si Pedro na anak ni ganito. Wala pong apelyido nun. Ngayon, kung ikaw ba naman ay matinong relihiyon na nagtuturo ka ng kaayusan at paglilingkod sa Diyos, kung may respeto ka sa Diyos at minamahal mo yung mga tao, bakit sa halip na pangalan ni Kristo at pangalan ng Diyos, ang ipangalan mo dyan sa relihiyon na yan ay kayabangan mo, pangalan pa ng tao? Sino ba si Juan the Baptist? Sino ba yung Baptist? It is John the Baptist who baptized Jesus Christ. And the rest of the other personality during that time na naniniwala, si John the Baptist ang nagbabautismo. Okay, tanggap natin, bautisador siya. Ano ang reason sa mundong nahalukay mo at yung iglesia mo, pinangalan mo kay John the Baptist? What is the reason? Si John the Baptist ba ang Panginoon? Si John the Baptist ba ang tagapagligtas? Siya ba gumawa sa Diyos? Bakit sa halip na pangalan ng Diyos, ang ipangalan mo sa religion ay pinangalan mo, kayabangan mo John the Baptist? And all of the people are very proud. We are Baptist. We are Baptist. We are Baptist. Ano yun? Di ba pag kung hahalongkatin mo mabuti, it is very similar to the word dentist. Baptist, dentist. When you say dentist, pinag-aaralan yan. 5 years o 6 years yata, bago ka makapagbunot. Mahirap maging dentist. Pero sa Baptist, napakadaling maging Baptist. Pag binotis mo ka lang, Baptist na. Do you know the meaning of Baptist? Baptist means bautisador. Pag babaptist ka, nagbabautis, ilan na ba nabautismohan yung lahat? Why do you call yourself as a Baptist, where in fact, in reality, you are not a baptizer? You are a member. You are not a Baptist. You are a member. Bakit papatawag ang Baptist? Nagbabautismo ka ba? Ministro ka ba? No. Not all of them are ministers. Only few of them are pastor. And the responsibility of the baptizing other person only comes from the ministro, yung mga pastor. Kaya maling-mali na agad, mga kapatid. Who else? Ito maraming masasaktan, mga kaibigan ko mismo. Pangalan, Roman Catholic. Diba? Hindi ako may kasalanan dito, binabanggit ko lang. Sila may kasalanan. Kung maglalagay ka ng pangalan sa religion, sinasabi mong kayo ang nagtuloy ng iniwan ni Kristo. Bakit pangalan ng lahi? Ano ba yung Romans? Just like the word Filipinos. During that time, makapangyarihan ng Roman Empire. Nilusob nila ang Israel. Israel is much bigger country compared to Roma. Roma is just a city in Italy. Tama po ba ako? Siyudad lang ang Rome sa Italy. Ngunit napaka-powerful nila. Nilusob nila ang Israel at kanilang tinuruan ng mga tao ng way of culture nila. Nag-originate po ang pagsamba sa mga poon sa Roman Empire na itawid sa Israel. At tama naman, itinuloy nila. At mula noon, ganun na nangyari hanggang sa panahong ito. What is our topic? Ano ang koneksyon
ng salitang Roman sa relihiyon na pang Diyos, pag-aari ng Diyos? Roman ba ang Diyos? Roman ba ang gumawa ng langit at lupa? Roman ba ang tatay ni Kristo? Roman ba ang sinasaluduhan ng Panginoong Diyos natin? Bakit ilalagay mo sa pangalan ng relihiyon yung pangalan ng lahi mo? At ano pa nakakatuwa? Yung Pilipino, nagpabinyag ka after you have been baptized, therefore you are now called a Roman. I am a Roman. Ano yun? Nilubog ka lang sa tubig, winisigang ka lang ng empowered, yung bottle ng alcohol na ginaganon. Tapos Romano ka na, nawala na yung pagka-Pilipino. You are now a Roman blah blah. Huwag pong magagalit yung mga kaibigan ko nakikinig. Dililino lang po natin. Natotoo yung sinasabi ng Biblia, may mga pagkakamali na tinatanggap ng tao or hindi nila naisip sapagkat kaya nagkakamali, sabi ng aral, nagkakamali kayo sapagkat hindi kayo nagbabasa ng kasulatan. Sa Biblia, ipinasulat na ng Diyos kung ano ang pangalan ng relihiyon na tinayo ni Kristo. Malinaw na sa 1 Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. But then again, our story, tayo mga tao, selfish tayo. We always want to have our own. Pag pinag-usapan Moises tayong lahat. Born again, saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, name it. Lahat sila naniniwala kay Moises. When we say Saint Peter, San Pedro tayong lahat. Pag sinabing Daniel lahat. Saan lang naiiba? Pag pinag-usapan yung pangalan ng church, kanya-kanya na. Bakit hindi mo igalang yung nakasulat sa Biblia? Iglesia ng Diyos na buhay. Bakit ayaw mo? Kasi gusto namin, meron kami. Yan ang katwiran ng tao. Kaya nagkakamali-mali because of our selfishness. Ayaw nating sumuko na ang Biblia itinuturo na yung tama. Ang gusto mo naman magbukod. Di po ba ganun ang nangyayari? Kaya marami nagkahiwa-hiwalay. And our topic is, bakit nahiwalay ang tao sa katotohanan? Dahil sa kayabangan natin. We always have our own principle, discipline. Hindi naman tayo nagtuturo ng kawalangyaan, di ba? Kahit naman iba-iba religion, puro kabaitan naman ang tinuturo dyan. Wala namang religion nagtuturo. Patayin mo ang iyong kapwa, left and right. Murahin mo silang lahat. Wala namang ganun eh. Puro pagpapasalamat din sa Diyos, di mo ba? Kaya hindi mo masisi, maraming nagkakamali. Let us continue. Ano ang katotohanan ng pinag-uusapan natin na siyang pagmumula ng kaligtasan ng tao? Linawin natin. Juan 17:17. Pakabandalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Which means, pag ang gusto mo'y kabanalan, huwag mong imbentuhin. Huwag kang mag-base sa kabaitan ng tao. Dahil may nakasulat din sa isang talata, sasabi ng Diyos, babaliwalain ko ang kabaitan ng tao. In this life, huwag mong pagmalaki na mabait ka. Dahil ililigtas ka dahil mabait ka, wala ka namang religion. No! Ang sabi ng Diyos, darating ang panahon, babaliwalain niya ang kabaitan ng tao. Magiging weightless ang ating kabait. Nonsense. Senseless ang mga mababait na tao. Kaya sabi ng Diyos, sa mga walang ya, sa mga masasama, magpakasama-sama na kayo, isulit nyo na. Sa mga mabuti, magpakabuti. Hindi pwede yung semi-sama, semi-buti. Kasi ang consideration ng Diyos, pag nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng 1,000,000, magnanakaw kayong parehas. Kaya, pwede ba naka-include ka sa religion, semi-semi ka lang? Parang hindi ka serious? Impyerno din ang punta mo. Kaya sabi ng Diyos, kung hindi ka seryoso, kung ganyan ang way of life mo, isagad mo na ang kawalangyaan sapagkat sa impyerno ka rin mapupunta. So, pag ang pinag-usapang kabanalan, wala tayong ibang way kundi mag-base
sa Bible. Everything, anything na nakasulat sa Biblia, doon tayo. Kaya wala tayong iba't ibang mga bagay during Holy Week. Wala tayo ng mga pinapako sa krus, yung mga other people are thinking na pagka pinapahirapan mo yung sarili mo, hinahampas yung likod ay mababawasan yung kasalanan. And yet, yearly naman silang nagaganon. Ibig sabihin, hindi ka na tumino. Merong iba nakikipinitensya. I'm going to pay you 1,000, here is your 1,000 pesos, ipakipinitensya mo ako. Dahil ayoko, businessman ako eh. Marami akong kasalanan. Ako ba maghahampas sa sarili ko? No. Uso ngayon yung pag-Holy Week, nagpapaupa. Bossing, baka may kasalanan kayo dyan. Ako nahahampas sa sarili ko, bigyan mo ang pera. Totoo po yun. May pinupuntahan kami sa Pampanga, yung nagpapako pa. Butas-butas na yung kanyang kamay dahil yearly yun ang trabaho niya. Baka naman meron kayong kasalanan dyan, mga malaki, nakapatay ka ng tao. 2.5 yan, may patay eh. Ano po ako eh, ganito ganyan, tutuusin, 700, hindi, hati, 650 na lang. Sige. Tuwan-tuwa naman tayo, sumusunod tayo, di ba? Naghahampas sa likod. Hindi nila kasalanan yun, binayaran lang yun. Wala tayo nun. Mga extracurricular activities, wala tayo nun. Sapagkat tayo nakabase lang kung ano yung nakasulat sa Biblia. Next, ang kasulatan, saan ba ginagamit yung Bible? Ito pa, isang learning mga kapatid. We always say, salita ng Diyos, Bible is a compilation of salita ng Diyos. That is wrong. Very wrong. Sinasabi, ang Biblia, salita ng Diyos, mali. Hindi lang Diyos ang nagsasalita sa Biblia. May mga propeta, salita ni Kristo, salita ni Moises, salita ng tao, and in addition with that, salita ng Diablo. Si Satanas nagsalita din, nakasulat sa Biblia. Sabi ng Diablo, tingnan mo ang buong paligid, lahat ng iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay maglilingkod sa akin. So sa Biblia, may salita ng Diablo o wala? Meron. That is why it is not correct to call the Bible as a compilation of salita ng Diyos. Ebanghelyo ang tawag dito sa modern days. Biblia, hindi siya purong salita ng Diyos. Anyway, saan ba ginagamit yung Bible? Ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, malapit na po tayong pagtapos. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan. Saan? Pagtuturo. Just like this, ginagamit sa pagtuturo. Saan pa? Sa pagsansala. Kaya yung ginagawa namin pagtuturo, sinasabi na may mintas kayo ng religion ng iba, why not mag-enjoy na lang tayo? We have our own. Huwag mo na silang pansinin. Ang dahilan po kasi kaya natin pinapansin yung iba para sa inyo, para sa mga members natin, para sa mga anak. Our children seldom experiencing this kind of event. Halimbawa, nasa school yung anak natin. May katabing Iglesia ni Cristo. May katabing Muslim. Mag-uusapan yan, magkukwentuhan yan. Yung ating mga anak, pag walang alam, nakatahimik lang yan. Pag sana ang magkakwentuhan tungkol sa Biblia, wala akong kaalam-alam. Kaya pagka Sunday, nagtuturo tayo, hinahalongkat natin ang buhay ng ibang religion para yung mga anak ninyo magkaroon ng idea, bakit ka ba hindi kumakain ng dugo? Kasi pinaliwanag sa amin, ang dugo pala ay napakasagrado. Ang dugo ang baterya. Pag nilagay mo sa katawan ng tao, gumagalaw ang tao. The blood gives life to our body. Ang sabi ng Diyos, at yung lamang may dugo, huwag mong kanin. Bakit? Napakatimawa mo na. Ang daming pagkain sa paligid mo. Ang mga Pilipino, pati bituka ng manok, pati kuko ng manok, ibinubusa. Wala nang gustong itapon man lang. Yung dugo ba naman, sabi, irespeto, huwag ng kanin, sapagat there are lots of foods around us. Why not respect the blood? Ang sabi ng Biblia, pag magpapatay ka ng hayop, pugutan mo ng ulo at patuluin sa lupa, ibaon. Pag nagpapasalamat dito, yung ibang hindi ka-religion, pwede po bang hingin
Sasahurin, may bigas na agad yon. May tai-tai pa ng baboy labas doon. Sasahurin ng bigas. O, iuwi na po namin. Siyempre, tinulungan ka lang naman nila. Hindi mo masabing, pinabawal nga sa amin. Kami naman po ang kakain. Sige na nga, go on with your life. Feel the freedom. Hinihingi, di ba? Sabi ng Biblia, huwag. Sapagat yan ay sagradong bagay. Buhay yan. Before kinain mo, yan ay nagbigay ng buhay sa isang kahit bababoy, kahit ibong, kahit manok. Yan ay sagradong banal na bagay na galing sa Diyos, na kaya kung may kinaing manok ay for a year, for about a year, hello? Sa loob ng 1 taon ay ginamit ng Diyos yung dugo ng manok na yan para lumaki, para ma-develop, para at the time ng iyong necessity may makain ka. Napakalaki ng utang na loob mo sa dugo na yan. Tapos nilamon mo lang. Alam niyo kung bakit ayaw ipakain? Saan ba napupunta yung lahat ng kinakain natin? To the most ugliest part of our house, sa kubeta, mapupunta lahat ng ating kinakain. Although napakahalaga ng pagkain sa atin sapagkat iyan ang nagbibigay sa atin ng lakas, energy, and everything. Pero hindi mo pa rin maiaalis na lahat ng ating kinakain, sa puwit lumalabas, mapupunta sa inidoro. Kaya ayaw ng Diyos na kainin mo ang dugo sapagkat napakabanal niyan. Yan ay makasaysayan, nagbigay ng buhay, tapos itatambak mo lang sa inidoro. Di ba kawalan ng respeto yon? Kaya sabi ng Diyos, wag, daing pagkain. Wag na yan. Tayo naman, Pilipino, tuwan-tuwa. We always love to challenge other people. Timo, sarap nito, Brad. Sarap nito, Ba't ka hindi kumakain? Ang arte mo naman, makasalanan ka rin, tapos dugo ayaw mong kanin. Madalas akong nagaganon Ang arte mo, ayaw mong kumain ng dugo, para ka naman banal, dami mo rin kasalanan. Yun nga ako dahilan. Sa dinami-dami ng utos ng Diyos, ito man lang simple, hindi ko pa magawa. This is the very this is the simplest, the most simple, the pinaka-simpleng batas. Dapat yung simpleng batas, nagagawa mo. Kung ano ba yung simple, hindi mo pa magawa. Santa Maria Elementary School naman. Kaya ako, I always admit, marami din akong kasalanan. I am not a perfect person. Pero ito man lang, simpleng batas, nasusunod ko. I always teach to everybody, mag-pray kayo, manalangin kayo palagi. There are days na nakakalimutan ko rin magdasal. Mayabang na ako pero minsan naaalala ko, tumba na lang ako pagtulog, hindi pala ako nakapagdasal. Yun ang ating weaknesses. And therefore, pag nagising ka sa umaga, na-realize mo yung mali mo, hingi ka ng tawad sa Diyos. At see to it na meron ka malang 10 basic na batas na nasusunod mo. Isa na yung hindi pagkain ng dugo. Ano pa mga kapatid? Punta na tayo sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral. Paano ang tao na hiwalay sa katotohanan ng Diyos? Basahin nga natin ito nasa Jeremias 5:25. Daanan na lang natin. Ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ay nagsisipigil sa inyo ng kabutihan. Di ba ganyan ng tao? Pero hindi alam ng tao na mali sila. Hindi nila alam. They will just continue with their wrongdoings sapagkat hindi nila alam na mali sila. People of the Philippines, 75% sumasamba, nagpuprosesyon, something like that. Noong unang panahon, kalahati lang ng karsada ang naaabala nila. But nowadays, they own the whole density, the whole perimeter of the area. Irespeto mo sila. 3 oras kang mag-aabang na matapos ang prosesyon bago ka makaraan. Because they think na tama sila. Even sa paaralan, nakita mo, iba-iba ang religion ng bata, pero yung teacher naglagay ng poon dun sa gitna. Can you hold that as a respect? Pinag-aaralan namin sa DepEd, gender equality, blah, blah, blah. Pero ang sa religion, walang equality, walang respetuhan. Diba? May mga ganung bagay. So nagkakamali talaga. Ang problema, hindi alam ng tao na siya pala'y may kasalanan. Dahil ang akala nila'y tama sila.
Ganun po ang takbo na story. Another, Ezekiel 18:24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran, gumagawa ng kasamaan, at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Mabubuhay baga siya, walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinasalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon ay mamamatay siya. This is a kind of yung mixture ng buhay. May mga taong mabait, tapos nagkakasala. Pagka doon ka nagtapos sa pagkakasala, lahat ng gawa mong mabuti ay hindi na aalalahanin. Mabuti pa yung masama ka dati, tapos sa huling panahon, sa nakakilala ng tamang religion, kakalimutan yung masamang bahagi ng buhay mo. Ang sinasabi dito, may mga tao na mix-mix. Naging masama, naging mabuti, at the end of their lives, biglang tinamad na. Di ba, marami tayong kapatid ngayon sa iba-ibang lokal. Pag nagkakaedad, ayaw na, tinatamad na. Ang sabi dito, lahat ng ginawa mong mabuti noong unang panahon, hindi na yan naalalahanin. Gigradean ka ng Diyos sang-ayon according to what you are nung ikaw ay namatay. Pero 40 years kang nagsilbi sa Diyos. Kung kailan matanda ka na, saka ka pa huminto. Saka ka pa naligaw. Doon ka gigradean sa kung ano ka nung ikaw ay namatay. Kaya tayo, pinagtatawanan tayo ng ibang religion. Ba't kayo mga iglesia, para kayong kinukuryente pag linggo? Parang big deal sa inyo. Napaka-importante sa inyo yung pagsamba. Tama yun. Kapag kalinggo, para kang kinukuryente na kailangan makasamba ako. And we always have the access right now. Kahit sa bahay mo, meron ka cellphone, you can do the online worship service. Pag-aralan talagang importante. Sabihin, may mga reason na ganon. At pag naman tayo sumasamba, respect our God. Yun ang intimate connection yun ng Diyos. Huwag naman sasamba nung habang nagluluto ka, nagigisa ka, nakasamba ka. Pero pwede yun, nagbi-view ka. Kasi there are two kinds of viewing. Yung isa, formal pagsamba. Umaupo ka naman, umarap ka sa Diyos ng maayos. Yung another kind of viewing, gusto nyo panoorin ako, panoorin si Brad Dante, panoorin si Brad Duroy, habang naglalaba, pwede yun. Kaysa naman, scatter ang pinapanood, kaysa naman, Roblox, at iba't ibang mga bagay, pwede naman mag-view. So, hindi po natin sinasabing bawal magluto habang nanonood. Ang sabi lang po natin, bawal sumamba. I-respect natin at least 1 hour. Gawin natin sagrado. Walang nakakakita sa inyo. Punta kayo sa kwarto, kayo lang dalawa ng Diyos ang nag-uusap. Rumispeto tayo sa Diyos. Ganun po ang and then, Santiago 5:19. Basahin na natin yan. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo ay nalilihi sa katotohanan, siya'y pagbabaliking loob ng sino man. Kaya kung meron tayong mga kamag-anak, pinsan, anak, medyo umpisahan natin, pagbalik loobin natin sa Diyos. Ang ating principle, hindi lang tayo ang dapat na makarating sa bayang banal. Let us do our very best para makapagdamay tayo ng ibang tao. Papaalalahanan, i-guide natin. Kaya hindi na tayo nag-evangelical mission ngayon na maramihan pa sa ibang lugar. Inuuna muna natin kasambahay. Bakat pag tayo ay gumastos ng malaki, mag-evangelical mission tayo sa ibang lugar, makakuha tayo ng 10. Ang napabayaan naman natin, family natin mismo, 5. Especially itong mga kabataan nagsisilaki, na-expose yan sa iba't ibang barkada, religion. Yan malakas makahikayat. Binata, dalaga, siyempre, kakaroon kayo ng relasyon. You're going to talk about the differences between your own religion. Siyempre, kung sino yung mas matibay, doon ka masasama. Ganun po yan. Kaya ang focus natin ngayon sa mga kabataan, humihingi tayo ng tulong sa mga magulang, mahalin natin ang ating mga anak.
Meron po kami mga seminar ngayon at meron akong pinakikinggan. Makapangyarihan ng tinatawag na listening and shadowing. Nung araw, pag nag-aaral tayo ng language, we always go for the grammatical area, mga ganito. What is the use, what is verb, what is blah, blah, blah. Ngayon, merong isang nag-introduce ng bagong learning. Ba't kayong bata? Natututong magsalita, hindi pa nag-aaral. Tama yung language, tama yung sentence, pero hindi alam yung grammar. Di ba ganon? Meron nga yung mother tongue sa K-12, pero wala namang pag-aaral nung may nagtuturo ba ng Kapampangan o Bisaya sa puro Pilipino lang naman din, di ba? Yung mother tongue, ginagamit lang kasi yun ang gamit niyo sa barangay. Pero hindi pinag-aaralan yung composition ng what is Visayan language, ano yung ganito, ganyan. So, ang ini-introduce ngayon, sa bata pala, kahit pala ano marinig ng bata, at an early age, 1 year old, 2 years old, doon talaga dinidevelop ang lahat. Most of the learning, important learning sa buhay, dapat pala itinuturo doon sa bata. Dahil tingnan ninyo, napaka-powerful ng isip ng bata. Kung ano marinig niya sa paligid, even hindi, tingnan niyo mga bata ngayon, puro Inglesero. Hey, mommy, I like this one. Madalas kami sa SM, sa bilihan ng laruan. Naku, lahat, 80% ng bata doon, puro Inglesero. Pero hindi pa nag-aaral yan, mahalata mo naman, 3 years old lang eh. Saan natututuhan yun? Sa internet. Meron pa mga British accent pa. So ano ngayon ang point ko? Ba't ko sinasabi to? Minsan nakala natin, anak natin bata pa, hindi pa natin tinuturuan. No. Ang talagang bagyo, bugso ng pagtuturo sa bata. Ituro na hanggat maaga ang lahat ng mga bagay na gustong matutuhan. Kasi paglaki na niya, hindi mo na sila mahawakan. They are going to have their own principles in life, their own development, mental development, critical thinking. Malaon ang anak natin, ang tingin na lang sa nanay, tatay, diyan ka lang nanay, hindi mo alam to. Hindi mo alam itong Microbacterium leprae. What is that? Yun yung bakterya ng tetong. Hindi mo yung pinag-aaralan, di ba? Ganun ang mga anak pagka ito lang anak ko, pag naging abogado na to, siyempre, siya na boss ko, mas marami siyang alam eh. Di ba? Ganun lang. Kaya maraming bata, pagka nagsilaki na, Nay, ilipat na ako ibang religion, ang pangit nung atin eh. Ba't nagtsatsaga kayo dyan? Ba't nagaganon? Kasi hindi na develop, hindi na ituro. Mismo yung magulang, walang alam. Sana all. Di ba ganon? Hindi ko mo malalaking religion sa paligid, ituro na sa mga anak-anak, malalaki lang yan, pero mga hindi nila alam yung ginagawa nila. Huwag kayong mainggit. Mag-focus tayo, manatili tayo sa kung ano sinasabi sa Biblia. At anak, if one day bumuklat ka ng Biblia at yung unang Timoteo 3:15 ay nabago, hindi na nakasulat doon yung pangalan ng religion natin. Doon yung panahon na pwede ka na lumipat ng iba. Pero hanggat pag binubuklat mo yung Biblia, nandyan ang pangalan ng religion natin, it only means na ito ang pangalan binigay ng Diyos. Dito tayo mabubuhay, dito tayo mamamatay. Ganun yun. We do not have the Philippine Arena. Wala tayong mayayamang mga pasilidad. Pero anak, nung panahong nagtuturo si Kristo at ang 12 apostol, ang babaho ng mga damit nila. They do not own anything. Nagsasamba sila sa mga ilalim ng puno, sa kuweba. Because their intention during that time ay huwag sumikat. Pag nanggagamot nga si Kristo, pag galing nung huwag niyo pagsasabihin na nanggagamot kami. Huwag niyo sasabihin, basahin niyo ang Bible. Hindi pinopromote na, ipagsabihin niyo sa tao na narito ang tagapagligtas. No. Ang sinasabi ni Kristo nun, huwag niyong ipagkakalat na kami nagpapagaling. Hindi sila nagpo-promote. The same as with us, with our setup ngayon, hindi tayo kilala ng maraming tao, pero tayo naniniwala na yung ating sinusunod nakasulat lahat sa Biblia. Next, 2 Tesalonica 2:10. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Totoo po ba yun?
a lot of people, lahat ng religion na sinasabi natin, hindi naman nila alam na mali sila. Yung mga dumadaan na tao, tingin sa atin, ay mga kulto, nagsasamba na naman mga kulto-kulto. Okay lang yun, nasa kanila yun eh. Nakakaganti naman tayo eh. Pero sabi ng Biblia, maraming napapahamak kapag liko. But then, we always hear sa mga matatanda, sa mga nagtitinda ng isda, may sigarilyo pa sa bunganga. Nako, kayo na may nagkakagalit pa. Lahat naman tayong religion ay ililigtas ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Iba-iba man ang religion mo, lahat tayo pupunta sa langit. Sabi ng matandang nagtitinda ng tilapia. Sino ba siya? Sariling, ano yung sabi kanina, yung ating first verse, lahat ng tao ay tama ayon sa kanyang sariling paningin. Kaya huwag kayo maniniwala, hindi natin sinasabing mali yung sinasabi ng matatanda. Tatanda rin tayong lahat. Ang sinasabi natin, hindi ka matanda ay tama. May matanda ring bobo. Lalo na, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa Biblia. Para, just to be safe, sa Biblia tayo magtatanong. Huwag nang tingnan ng mga ngaral. Actually, kami tagapagturo. We have our own failures in life. We have our own sins. Hindi niwala kay Brother Roel manginginom yan. We have our own mga pagkakamali sa buhay. Hindi iyon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung aral ng Diyos na itinuturo. Hindi yung personal naming pagkatao. Next, nabasa na ba? Malapit na tayo. Mga huling talata. Ano ang mga bagay na malakas panggalingan ng kamalian? Mga additional lang po ito. Puntahan natin. Jeremiah 17:9. Ang puso ay magdaraya na higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama. Sino makakaalam? Yung puso, materially speaking, ang trabaho lang ng puso, it acts as a pump ng blood. Tumitibok yan para yung dugo ay mag-circulate sa buong katawan. Pero bakit siya na i-connect sa kasamaan at saka sa kabutihan? Kasi tayong mga tao, pag nagalit, mostly, ang gagawin mo puro mali pag galit ka. Kaya never ka daw magdesisyon pag ikaw ay galit. Kasi most of the time, ang magiging decision mo ay mali. Magiging masama. At bakit napasok yung puso? Kasi pag galit ang tao, ang pag-pump ng ating puso ay double. Kaya maraming na-stroke pag galit. Pag nakita yung anong kapal ng pagmumukha mong dumating ka pa rito, nagalit, na-stroke, patay. Ang problema, ang puso, traidor. Kahit magalit o matuwa, sobrang intensity ng katuwaan mo, natuwa ka. Nakita mo yung taong matagal mo nang hindi nakikita. Nag-pump na naman. Namatay ka rin. So, the connection of this in our topic is, ang puso, madaya. Pag galit ka, titibok ng malakas. Pag natutuwa ka, hindi ka galit, titibok na naman. Kaya minsan daw, wag kang mag-focus sa nararamdaman ng puso mo. Mas mag-rely ka sa isip. Kasi minsan merong tama na hindi masarap eh. Tingnan niyo yung bawal. Lahat ng bawal masarap. Therefore, ang tutunguhin ng puso mo, gusto ko yun eh. Lahat ng bawal, masarap. Lahat ng mali, pag nagtiis ka, iiwasan mo yung masarap, di ba? Saan ka mapupunta? Saklap ng buhay. Mula ngayon, hindi ka na iinom. Saklap kaya nun. Mula ngayon, hindi ka na magsisigarilyo. Ang hirap nun sa gabi, hindi ka makakatulog. Di ba? Pero iyon ang sinasabi ng isip. Tama yan. Umiwas ka sa ganitong ganyan. Mula ngayon, maaga ka nang uuwi dahil ang asawa mo may pet. Di ba, pagtitiisan mo, kumbaga yung comfort zone mo, parang naiwan mo sa pastulan ng kalabaw, wala ka ng comfort zone ngayon eh, kasi magpapakatino ka na. Yun yung laban ng isip versus sa puso. Pag lagi ka sa puso nag-rely, puro sarap ng buhay ang ibibigay sa iyo niyan.
And therefore, a lot of people are just concentrating, focusing doon sa nararamdaman ng puso. Kaya mapakaraming tao nagkakamali. Tayo ba, kung tayo tatanungin, masaya ba puso natin nang tayo kakaunti? And this is our main charge. And therefore, ang ating upuan laging kulang para malaki pa sa atin ang samahan ng PTA sa isang maliit na barangay, elementary school. Di ba? Hindi na masaya puso natin. But because this is the truth, ito ang katotohanan ng buhay, hindi tayo naghahanap ng sarap, hindi tayo naghahanap ng karangyaan. Dahil ito ang nababasa ng ating isip, ito ang tama, ito ang katotohanan. Pag sinunod mo ang puso, madadaya ka. Ang hahanapin mo ay yung mayayamang religion, kung saan nandun lahat ang kaklase mo, akala nila sila tama, pero wag mo sundin ang tibok ng puso mo. Mas gamitin mo yung isip na nagbabasa ng banal na kasulatan. Totoo na to. Kawikaan 4:23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sabi ko, huwag masyado magre-rely, kaya ingatan mo. Parang babasaging baso yan. Pag hindi mo iniwasan, basag yan. Mahalaga ang puso, hindi pwedeng wala tayong puso, pero kadalasan yung puso ang nagdidirihe sa iyo para magkamali ka. Dahil masyado tayong natutuwa sa kung saan yung masaya, gusto natin yan, saan yung marami, saan yung mas maganda, saan yung komportable ka. Iyan ang hahanapin ng yung puso. Kaya ingatan ang gusto ng puso. Maging masaya tayo sa loob ng iglesia. Ikalawang Pedro 2:2. Yan na pala. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Would you believe, yung iniwang iglesia ni Kristo noong time na siya ay mapako, marami yun pati yung the story of Jacob at yung kanyang 12 anak. Pag binasa mo yan sa simula sa Bible, ang ganda ng takbo. You wouldn't believe, before mag-end ang Bible, alam niyo ba yung lahi ni Jacob, walang nangyari yan, nauwi yan sa basurahan. After the story of King Solomon, meron siyang anak na kambal, si Jeroboam at si Roboam. Siyempre, ganda naman pag mamamatay ang tatay, mag-aawa yung dalawang anak na panganay kung sino yung papalit. And it happened at the time na mamatay si King Solomon, yung isang hari, si Jeroboam, in-announce niya agad sa kapulungan na siya ang susunod na hari. Hari ng community, hari pa rin siya ng iglesia. Yung 12 family na hati sa dalawa, isang 10 at saka isang 2. Yung unang tindig na mayabang, sumama sa kanya yung 10. Basahin niyo sa Bible, what are the names of the 12 sons of Jacob? Makikita niyo ron. Ang natira lang, 2. Si Benjamin at si Judah, natira na sila yung api-apihan. Sila yung mabait. Siyempre, kung sino na iwan, mabait yun. Kung sino yung unang lumaya, sino mayayabang, mga mandarambong. Kasama na si Levi, na pumatay ng tao. The rest, the 10 brothers, sumama sila kay Jeroboam. Naiwan yung isa sa kambal, si Roboam. 2 na lang natira, si Benjamin and Judah. What happened to the story? Yung unang 10, sumamba na sa baka, sumamba sa mga hayop, Diyos-Diyusan. Nalipo lahat. Kaya sabi sa Biblia, walang sino mang sumasamba sa Diyos. Walang naniniwala sa Diyos. Wala kahit isa. Ngayon, what happened to sa 2 pamilya na natira, kay Benjamin and kay Judah? Nilusob sila ng Roman Empire. Paano, i-visualize mo nga, dadalawa puwersa nyo, nilusob pa kayo ng Roman Empire na hanggang ngayon ay makapangyarihan sa buong mundo. The power of Roman Empire is still existing even up to this moment. Halos 70% ng... Pero galing kami ng Japan, Korea, hindi gano'ng pinag-uusapan ng Christianity doon. They have their own.
pero mababait silang lahat. Pero the rest of the countries in the whole world ay napaka-powerful talaga ng Roman. What happened to the story? Na lugmok yung dalawang lahi na sapawan, kumbaga sa tubig, na buhusan ng Clorox. The story ended. Nang parang gano'n na lang, up to now. Tapos, di ba, pinag-aaralan pa lang sila Jacob. Actually, nawala na nga sila, wala na. Yung ating continuity, yung ating existence ngayon, ay sa pamamagitan na lang ni St. Paul, San Pablo. Binigyan ng chance ang mga, ano tawag sa atin? Gentiles, mga hentil. Hindi tayo pamilya ni Jacob, we are Gentiles, mga Pilipino. Ganun na lang ang istorya. Kumbaga, alam niyo yung sabi ni Kristo na, itatayo ko ang aking iglesia. If you are going to read that and visualize it, kailan niyo natayo? Walang malinaw. Alam niyo ba? Nakarating na siya sa langit. Ngayon pa lang nagkakatotoo yung sinabi niyang itatayo ko ang aking iglesia. Tulad na nangyari sa atin. Natayo, 1954 sa Pilipinas. In some other countries, meron silang own destiny. Hindi natin tungkulin na magligtas ng mga Amerikano. It is not our responsibility to go over there to other country and save them. Pagtatawanan lang tayo doon. Merong sariling way ang Diyos. Kaya pag sinabi sa inyo, anong klase iglesia niyan? Ala kayong lokal sa Michigan, sa San Francisco, yung pinagmamalaki naman nila, lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo, puro Pilipino din na nagkaasawa lang din ng mga foreigner. It is not our responsibility to go to Zimbabwe and to preach and to save them. Dito lang tayo magpo-focus sa bansa natin sapagkat dito tayo inibig ng Diyos na mabuhay. Hindi nyo ba nanonotice? Ang bawat bansa, binigyan ng Diyos ng sariling distinction, sariling muka. Ba't hindi mo kamukha ang mga Negrito, ang mga Africans? Ba't di mo kamukha ang mga Chinese? Japanese have their own remarkable distinction. Ang mga babae sa Japan, tuhugin mo na lahat, walang hindi sakang, puro sakang. Parang si Catherine Bernardo. Hinaharot ko na yung sarili ko. Wala man lang kaya akong maligaw na diretso pa. Wala talaga. Binantayan ko talaga. Wala. So, yun ay hiwaga ng Diyos yun. Hapon ka, dito ka lang. We Filipinos, ngayon nagkakagulo ang buong mundo sa mga Pilipino kasi pinanonood yung The Clones. Kayang gayahin si Elvis Presley, Tom Jones. Halos masira ang ulo ng mga taga-ibang bansa. What's happening in the Philippines? They're crazy. Nasisiraan sila ng bait Yun ang pagkakakilanlan natin. Meron tayong sariling pagkatao. Kaya kung meron tayong sariling pagkatao, itanim mo rin sa iyong puso na huwag mong pakialaman yung ibang lahi. Diyos ang bahala doon. What happened to our iglesia? Paano magiging iglesia? Tayo lang, Pilipino lang. Iyan ang gusto ng Diyos. That is why God gave us also our own language. Bawat lugar may sariling wika. Iyan ay palatandaan na hiwaga. May gumagawa sa atin. May nagpapatakbo sa atin. May nagpaplano sa atin. Huwag sana maganap na pagdating ng panahon na sabihin natin, di naman totoo Diyos, di naman totoo bayan banal. Hindi na lang ako sasamba. Maghihintay na lang ako mamatay. Mali yun. Tapusin natin, baka hinahanap na tayo sa ibang lugar. Santiago 4:7 up to 8. Huling talata mga kapatid, namin natin ang mga pangungusap na ito. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo. Tatakas siya sa inyo. Alam niyo ba ang pinupuntahan ng dyablo? Lahat ng matuwid. How does it happen? Pagka sumasamba ka, inaantok ka, matuwid ka nun. Kasi kung masama kang tao, hindi ka na pakikialaman ng dyablo, kanya ka na Sino pinapakialaman ng dyablo? Sino ang pinapaantok ng dyablo? Yung mga taong mababait, kamukha ninyo. Lahat ng nag-aantok ngayon, napakababait ninyo. Gusto ko yung makuha ng dyablo. Kaya ganun yun. Pero pag feeling mo, gising na gising, alam mo nakatutuwa yan. Hindi. Ayaw ka nang i-recruit ng dyablo
Kaya next time, magantok-antukan kayo. Parang, pumapasok ang Diablo sa akin, ang bait ko. Ganun yon. Labanan daw ang Diablo, tatakas siya sa inyo. Pag piling ng Diablo, hindi ko ito makukuha. Lalayas yun, babalikan ka uli. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala. Sino ang may dalawang akala? Lahat tayo. A lot of times in our daily experiences, minsan nagdoubtful tayo. Tama kaya yung pinagagawa namin sa religion namin? Parang mas magaling doon sa kabila. Mas maganda doon sumama. Iyan ang mararamdaman mo. Sapagat ang Diablo pumapasok sa isip mo. Labanan natin, lumapit tayo sa Diyos. Gawin nating prinsipyo yung times ni Jesus Christ and yung 12 apostol. Mahirap na hirap lang ang buhay nila doon. Wala silang maramdamang kaligayahan. Wala silang kotse, wala silang bahay na matino. Kung hindi pa sila lalakad sa ilog, doon pa lang yata sila nakakapaligo. Tayo, ang sarap ng buhay natin, no? Ang religion, alisin natin sa isip na ang religion dapat mayaman ka, dapat lahat ng mayayaman sa barangay, magkakapatid kayo. Just like here in Sampaloc, lahat ng mayayaman, naipon doon sa LL yun. Nung una, once a week lang ang samba. Nauntian siguro sa Abuloy. Ngayon, every day, 3 times a day, 3 times every Sunday, and almost every day, they have their worship events, even Monday, Tuesday, Wednesday. Lahat ng Abuloy, lahat ng pera sa barangay, nandun ang lahat. O diba, yung mga mayayaman, pag nagkakasama-sama, birds with the same feather flocks together. Lahat tayo mga matitino, lahat tayo mga mapagmahal sa Diyos. Diba, ganun sila eh. Ano sabi? Yung puso, madaya. Pag nakisabay ka doon, pag hinanap ng puso mo yun, maliligaw ka. And so therefore, yan po ang ating finality, yan ang summary at ay ng haba. Ako po ay naniniwala, umaasa na marami po tayong natutuhan ngayon. Let us expect for some more sa mga susunod pang pagkakataon. Hanggang ngayon po ay tayo nagtatapos ng ating pag-aaral. Ini-invite ko po ang lahat na tayo muling tumindig at magpaalam sa Diyos. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pangyayaring ito, sa aming pong pagkakatipon, na kami ay muli mong biniyayaan ng mga pagpapatawad sa aming pong mga kasalanan, mga panibagong pagsariwa sa mga kasaysayan, sa mga mabubuting gawa, sa iyong mga aral, na lagi mo pong ninanais na mahalin at isabuhay ng bawat isa sa atin. Salamat po sa pagkakataong ito. Kami naman po ay nahahanda na ring magsibalik muli, magsiuwi sa aming mga dakong pansamantalang iniwan at balikan din ang mga gawain na aming pong pansamantalang tinalikuran. Amin pong babaunin, Panginoon, ang lahat ng mga mabubuting unawa na iyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. At kami muling humihiling na sana ay muli mo kaming ihatid sa aming patutunguhan na ligtas sa lahat ng uri ng mga kapahamakan. Ipadaloy mo sa aming mga panahon at araw ang lahat ng mga kapayapaan, mga kahinahunan, pag-iibigan at pag-iwas sa mga dakong pinagmumulan ng mga kapahamakan at mga kasalanan. Kami po ay muling nahahandang harapin ang mga panibagong hamon ng mga bagong darating na mga araw. Sa piling mo, Ama, gabayan mo po kami palagi, tulungan kami palagi hanggang sa mairaos naming malakaran ang buong isang linggong panahon at kami muling babalik sa mga dako ng aming pakikipagkatipon upang muli masaya kaming pumaroon at maging saksi sa araw ng pananambahan na tangi naming kaparaan ng Panginoon ang lagit-lagi naming pasasalamat at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po at sa tuwin ay basbasan ang lahat po kaming naririto, lahat ng mga kapatiran sa bawat dako. Gayon din ang lahat ng mga kapatid na naglalakip ng kanilang mga pasasalamat, bunsod ng iba't ibang mga kadahilanan. Lagi mo po kaming subaybayan,
Pagpalain mo po sila, hindi lang mga karagdagang mga taon ng buhay, kundi lahat ng kaganapan ng kanilang mga mahuhusay na mga pangarap at mga dalangin. Ipagkaloob mo po ang katugunan sa lahat ng kanilang mga mabubuting naisin sa buhay. Papayapain mo po ang aming mga kalagayan sa bawat panahon. Iligtas mo kaming palagi. At nawa ay patuloy na mangyari sa aming pagdadala ng buhay. Kaming lahat ay hawak kamay, magkakapatid na nag-iibigan at naggagalangan, tumatanaw ng utang na loob sa iyo at nagbibigay halaga sa lahat ng katotohanan na nasusulat sa iyong banal na kasulatan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang lahat po ng mga bagay na ito, muli, ay aming pinasasalamatan sa iyong pangalan at patuloy naman naming hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Yung po nagpasalamat, pansamantalang tumayo at tanggapin po ninyo sa inyong mga dako ang basbas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang kinakasangkapang mga ngaral. Sa mga kapatid na naglalakip ng pasalamat sa inyong dako, tanggapin ninyo ang basbas ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bibigyan ka ng kapayapaan. Ari na po kayo maupo. Mga kapatid, umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at sa iyong piling, lalangin, awit ay inihain, sana ay marabagin. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod. Ay bendisyonan na kaya ng loob. Ang handog na uukol sa Espiritu Lina, lingkod ni Kristo upang ibahaya Ebanghelyo na kanyang ministeryo. Muli po tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal ang isa sa mahalagang bunga ng aming tapat na pananampalataya,
Ang salaping handog na ngayon po ay sama-samang ipinagkakaloob at itinataguyod ng iyong mga hamak na alipin. Bagaman, amin pong nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping ito ay amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon. Buong pusong pinapangarap ng iyong bayan na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito na may maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan mo, Panginoon, ang salaping ito na tinitipon ng iglesia ay maging mabuting kasangkapan ng iyong iglesia upang ipantustos sa lahat ng mga bagay na ikapagkakaroon ng pagtatagumpay ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan, at ang ilang bahagi nito ay magamit nawa ng iyong mga mangangaral sa mga panahon na sila'y naghahatid ng iyong pong mga aral at katwiran sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga panahon ng mga pananambahan. At ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito ay patuloy na magamit ng iyong pangasiwaan sa mga bagay na ikatatawag pansin pa rin ng iba pa naming mga kababayan, mga kapwa at kaibigan, upang sila rin makarinig ng iyong katotohanan, maging dahilan nito upang sila makasama namin sa loob ng iyong iglesia na tumitiwala, nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang salaping handog na ito ay amin po ngayong ganap na ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Umawit tayo ng Doxologia. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na sa mga langit. At nawa ang Kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng Kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Marami pong salamat mga kapatid. Hanggang sa muli.